Parang ngayon na mismo naramdaman ng Lakers yung patig sa mga role player na bumubuhat mula Game 1 hanggang Game 3 ng series nila. Si LeBron, Marcus Smart at Luke Kennard. Parang dahang-dahang bumababa yung energy ng mga to ngayon. Nakaligtas ang Rockets sa Game 5, 99-93. Hindi nakapitalize ng Lakers ang late game. Si LeBron halos 3 ang sinablay sa clutch moment. Di ko sure kung tama. Meron siyang 25 points, 0 to 6 sa 3, 9 to 20 sa field. Sobrang inefficient nga yan. Parang nakakaramdam nga ngayon ng pagod na itong si LBJ. Kahit sa Game 4 kasi meron niyang 2 of 9 sa field, 0 of 3 sa 3. Biglang trinastok pa nitong si Segun si LeBron after na magreklamo sa referee. Si Smart ang ganda ng early game, may 3 at aggressive sa depensa. Ang problema pagpasok ng second half, parang bigla ring kinapos. 3 sa first half, 2 puntos lang sa buong second half, 11 points lang sa 37 minutes. Si Luke Kennard naman, biglang literal na nawala ng impact sa series na to. 1 point sa 30 minutes, 0 of 4 pa sa field, 0 of 2 sa 3. Napansin kasi talaga kapag mabagal ang ball movement, hindi gaanong nakakasabay itong si Luke Kennard. Hindi siya komportable sa isolation play na ginagawa nitong si LeBron at Reeves ngayon. Napapansin din, halos nababawasan siya ng touches at nawawala yung efficiency niyan. Si Reeves kasi kahit may 22 points, marami pa ring attempts ang sinablay niyan. Nakabawi nga lang yan halos sa free throw line 12 to 13 sa free throw, 4 of 16 sa field, 2 of 8 sa 3. Hindi mo rin masasabi na nagkulang ang Lakers dahil sa paint nagdomina pa nga yung mga to ngayon sa Game 5 Si Ayton may 18 points, 9 of 14 sa field, 17 rebounds, another double-double performance. Ang problema talaga yung opensa nila biglang nawala ang araw sa wisyo. Over fatigue yung nakikita dyan sa mga core nila. Bumalik si Reeves na inaasahan nila. Ang problema, 30 plus minutes ang nilaro niya pero hindi ganun naging effective. Mas naging ball dominant pa yung opensa nila at nawala yung magandang ball movement sa opensa. Biglang nag-cold ang Lakers sa offense. Bumaba ang shooting nila at nawala sa rhythm. Ewan ko kung ano talagang nangyari kay Luke Kennard Biglang nag-aalangan to kumuha ng bola sa oras na kasama si Reeves o si Luka Parang bumalik yung mid-season performance nitong si Kennard na wala yung pagiging explosive niyan mula sa Game 1 at Game 2 series na to. Sa mga commentaries, bigla nga raw naging kabado pero mali Based sa mga analysts kasi, mas nagiging ball dominant ang offense, mas maraming possession ngayon ang napunta kay LeBron at Reeves. Kaya mas naging less fluid itong si Luke Kennard dahil naging mabagal ang ball movement nila. Hindi gaanong makasabay itong si Kennard. Si Reeves binalik sa starting lineup, si Kennard balik sa bench role, mas kaunting minutes, mas kaunting touches. Hindi ball handler si Kennard, umaasa yan sa catch and shoot off ball movement kaya kung dominant si LeBron at Reeves, hindi umiikot ng maayos ang bola, wala siyang pagkakataon makakuha ng magandang posisyon, nawawala siya sa laro. Ang problema kasi kung kailan naging inefficient yung mga to sa field at 3, bigla naman gumana itong Rockets. Si Jabari Smith may 4 na 3 na pinakawalan. Si Shepherd at Eason may tagdalawang 3. 22 points si Smith, 18 points si Eason. May combined 29 points si Amen Thompson at Segun. Halos pumasok sa 44% ang field ng mga to at 35% ngayon sa 3. Kung kailan nasa home court ng Lakers, saka pumutok Yung Lakers naman, kung kailan nasa home court nila, bigla naman nawala sa wisyo yung opensa. Parang nausog yata ang Lakers mula sa sweep, bigla pang nakahabol ang Rockets at possible pa na makatay sa series. Lalo babalik yung mga to sa home nila sa Texas. Bigla patuloy na pabiyahe ang Lakers. Hindi na close out ng Lakers ang series ngayon sa Game 5 kahit nahawak nila ang advantage sa series ngayon. Nakakuha pa rin ng momentum ang Rockets. Dagdag gasolina sa Game 6. Sa home nila, may report pa na possible makabalik dyan si Durant. 2 sunod na nabigo ang Lakers para sa series na to dahil sa mahinang shooting sa 3-point area, maraming turnover, halos 15. Sa Game 5 na to, na-outplay sila sa crucial moments kaya tinawag ng media at fans na na-choke ang Lakers dahil nasa posisyon na sila para manalo pero nawala pa yung control. Nagkaroon patuloy ng pagkakataon itong si Skip Bayless na i-criticize si LeBron. Tinawag niya ang performance ng Lakers at ni LeBron sa Game 5 na to na choke performance. Nag-collapse kasi sa pressure, hindi nakapag-deliver sa crucial game itong si LeBron
Sa mga past statement talaga nitong si Bayless, madalas niyang sinasabi na si LeBron hindi consistent sa clutch moment at nagkakamali sa late game situation, na ngayon talagang yan yung pinunteriya niya. Mas maganda sana yung naging laro ng Lakers sa ilalim. Meron silang 13 offensive rebounds, 28 defensive rebound. Ang problema, hindi nila na-convert sa points yung mga yan. Kahit maganda ang rebounding, bagsak sa field, 42% sa field, 25% lang sa 3-point area. May series lead pa rin naman ng Lakers hindi pa tapos ang series. Hawak pa rin nila ang advantage, 3-2. Based sa mga report ngayon na lumalabas, hindi pa rin nga raw nagpapanik itong si LeBron after ng 2 straight loss nila sa series na to. Nananatiling kalmado si Lolo Bron dahil alam nga raw nitong si LeBron kung paano sila makakapag-adjust sa Game 6 or Game 7 kung aabutin may long playoffs experience at adjustment sila na gagawin sa Game 6 or 7. May mga positive pa rin nga raw na sign na makikita dito sa Lakers may good stretches, strong run sa fourth quarter kahit hindi sustain nga raw, yan pa rin nga ang pwedeng maging advantage nila sa series na to.